Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating lahat sa worship service ngayong araw. Tunay na napakabuti ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Tunay po bang napakabuti ng Panginoon? Di ko marinig. Amen po ba? Amen. As we begin our service, let us prepare our hearts and minds before the Lord. Iwasan muna natin ang unnecessary conversations and let us focus our attention to God alone. Church, today we gather not only to worship God, but also to learn what it truly means to have the hearts of a servant. Ang tunay na paglilingkod ay nagsisimula sa pusong mapagpakumbaba at handang sumunod sa Panginoon. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Psalms chapter 100 verse 2. Serve the Lord with gladness, come before His presence with singing. Ngayong oras na ito, let us worship the Lord with joyful hearts. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na magsitayo para sa paggalang sa panalangin natin sa umagang ito. Ama naming nasa langit, kami po ay lumalapit sa iyo ngayong oras na ito nang may pusong mapagpakumbaba at nagpapasalamat. Maraming salamat po Panginoon sa iyong kabutihan, pag-ibig at katapatan sa aming buhay. Sa aming pong pagsisimula, inaanyayahan po namin ng iyong banal na Espiritu Santo na siyang manguna sa umagang ito. Itago mo po ang bawat isa sa inyong likuran at kasiyahan ng iyong banal na kapangyarihan. Sa lahat po ng tatayo sa umagang ito dito sa harapan, ikaw Panginoon ang siyang manguna at basbasan mo ng iyong banal na kapangyarihan. Ihanda mo ang aming puso't isipan, ituon namin ang oras na ito sa pagpupuri, pagsamba at pagdakila sa aming nag-iisang Diyos at nag-iisang tagapagligtas sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Church, tunay ngang napakabuti ng ating Panginoon. Ngayong araw, habang pinagninilayan natin ang ating tema na The Heart of Servant, alalahanin natin na ang isang tunay na lingkod ng Diyos ay marunong sumamba ng may pagpapakumbaba at buong puso. Sabi nga sa Psalms 95:6 says, "Come, let us bow down and worship. Let us kneel before the Lord our Maker." Kaya ngayong oras na ito, let us set aside every distraction and offer to God our highest praise and worship. Buksan natin ang ating mga labi, itaas natin ang ating mga kamay, at ibigay sa Panginoon ang pagsambang nararapat lamang sa Kanya. Church, let all stand and joyful welcome our praise and worship team. Good morning, church. Let us be grateful because we are here to worship and praise the Lord. Amen? Amen. Sabi nga po sa salita ng Panginoon, isa man o dalawa ang nagkatipon sa kanyang ngalan ay naroroon ng kanyang presensya. Kaya bagamat hindi tayo karamihan ngayon, yung puso naman natin ay umaalab na purihin at pasalamatan ng ating Panginoon sa kanyang kabutihan. Amen! Amen. Sabi po sa salita niya sa Psalm 136 verse 1, "Give thanks to the Lord for He is good because His love endures forever." So today po, let us praise the Lord with all of our hearts and honor Him because He is good and His love endures forever. Amen. Hallelujah. Let's clap our hands to Jesus. Let us lift our hands to the Lord for He is good. Hallelujah. Yes, Lord. His love endures forever. Amen. Lord, you are good. Lord, you are good, and your mercy endures forever. Let us sing. You are good. Lord, you are good, and your mercy endures
joy. Hallelujah. Turn it all around. Where I was hurting, now I'm rejoicing. In your love I'm found, 'cause I have joy. Whoa, you took away my pain. You turned my mourning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Whoa, let a celebration begin. Make a joyful noise unto Him. Come on everybody, let's give Him praise, for He is good. And you have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with gladness, for you are good. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Jesus. You took away my pain. You turned my mourning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Oh, let a celebration begin. Make a joyful noise unto Him. Come on everybody, let's give Him praise, for He is good. Let us sing. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with gladness, for you are. Once again, you have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with gladness, for you are good. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for you. Once again, you turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with gladness, for you are good. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with gladness, for you are good. For you are good, Lord. For you are good. For you are good. He's good. Our God is good. Hallelujah. Yes, Lord. And this time, let us sing the song as a prayer to the Lord. And that tell Him with all of our heart that we want Him. We long for His presence, and we choose to serve Him with all of our hearts. Hallelujah, Jesus. Your presence is heaven to us, Jesus. All of my life I search for you, Lord. You call me to your side with all of my heart. I'm desperate for more. Your presence is my life, the cry of my heart. Is to be where you are. We sing, hello. Your presence
the cry of my heart to be where you are. Let us sing the cry of my heart, the cry of my heart to be where you are. Your presence, I love your presence. Father, where you are is where I wanna be. Hidden in your arms is everything I need. I love your presence. I love your presence. I can hear you call. I'm running to your arms. Jesus, you are all my heart is longing for. Jesus, you're everything I Father, you are my heart desire. Overwhelmed as we worship you. I will dance to the dance of heaven. Oh, my heart being drawn by you. Honor you are my heart desire. Overwhelmed, I will worship you. Oh, I will dance to the dance of heaven. Oh, my heart being drawn by you. I love your presence. I love your presence. Father, where you are is where I wanna be. Hidden in your heart is everything I need. Your presence, I love your presence. I can hear you call. I run into your arms. Jesus, you are all my heart is longing for. My heart is longing for is you, Jesus. Below is your presence, you. Hallelujah, yes, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. We ask you, Lord, to give us a heart that faithfully serve you, Lord. A heart of a servant, Lord, na susunod sa iyong kalooban, Panginoon. The hearts that follows you, Panginoon, wherever you are, Lord Jesus. Hallelujah. Yes, Jesus. We want to feel your presence today, Lord. We want you, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Hallelujah. Standing in awe of your grace, setting my feet in your way.
entering into your presence to behold you face to face. God over heaven and earth, holding me in your embrace, Lord. Unfading love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you. In this race that I run, no longer my ways. Let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. Jesus. Standing in awe of your grace, setting my feet in your way, entering into your presence to behold you face to face. God of heaven and earth, holding me in your embrace. Unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed.
want to follow you, Lord. We want to be faithful, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon na hindi masusunod, Panginoon, ang aming kalooban, kundi ang kalooban mo, Panginoon, sa buhay namin. Dahil ikaw lamang nagbibigay ng best, Panginoon, para sa bawat isa, Lord. Kung wala ka, Panginoon, wala ka dito, Lord. Kaya we thank you, Panginoon, for all the sacrifices, Panginoon, for your goodness and pagiging tapat sa amin, Panginoon, bagamat hindi kami karapat-dapat sa iyo, Lord. Kaya ang lahat ng ito, Panginoon, inaawit namin sa iyo ng buong pusong pasasalamat sa tanging mong pangalan. In Jesus' name, Amen. Good morning, everyone. Sa ating scripture reading, buksan natin ang ating mga Bibles sa John chapter 13, verses 1 to 15. John 13, 1 to 15. Tayo po'y tumayo at ating basahin. Sundan niyo po ako sa inyong mga Bible habang binabasa ko po. John chapter 13, verses 1 hanggang 15. Sabi po dito, bispiras na ng Pasko, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutan ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at ngayon ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghahapunan si Jesus at ang kanyang mga alagad na isilid na ng dyablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't nang sila'y naghahapunan, tumindig si Jesus, naghubad ng kanyang panlabas na kasuotan at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Panginoon, sabi niya, di yata't kayo pa ang maghuhugas ng aking mga paa? Sumagot si Jesus, hindi mo naunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin, tugon ni Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi pati aking kamay at ulo. Ani Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. At malinis na kayo, ngunit hindi lahat, sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya, kaya sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang mahugasan ni Jesus ang kanilang mga paa, siya ay nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at tama kayo, sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo ay guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Ang Diyos po ang magpapala sa kanyang salita, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa inyong salita at sa halimbawa na pinakita ng Panginoong Hesus mula po sa mga talatang aming binasa kung paano po maging isang tunay na lingkod. Dalayan ko nga po, Panginoon, na sa aming pag-aaral sa umagang ito, ang inyong banal na Espiritu ang siyang mangusap, kumilos, at magbago sa aming mga puso, Panginoon. Dalayan ko po, Panginoon, buksan niyo po ang aming mga puso at isipan, ang aming spiritual na tenga upang marinig ang inyong mensahe. At dalayan ko na sa umagang ito, malaya po kayo makakilos sa aming mga buhay. Baguhin niyo po ang aming mga puso, baguhin niyo po ang aming buhay, Panginoon.
Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po uli. Sa buwan po ng May ay ating pong pinag-uusapan ang patungkol po sa ministry and service. No? Ito po yung ating tema for the month of May. No? At ang ating pong tema ay pinamagatang Serve the Lord with Gladness. No? Nagagalak po ba tayo maglingkod sa Panginoon? No? Nagagalak o napapagod? I'm sure pareho. Habang nagagalak tayo maglingkod sa Panginoon, I'm sure napapagod din tayo, di ba? No? Sino ba ang hindi napapagod? Taas kamay. Pag hindi kayo napapagod, may pagagawa pa ako sa inyo. Sa ating trabaho, sa ating paglilingkod, may mga panahon na tayo napapagod. No? Pero kung tayo po ay naglilingkod na may kagalakan, may pagod, yes. Pero hindi tayo sumusuko, hindi tayo humihinto sa paglilingkod. Kaya, let us serve the Lord with gladness. So, nung pong first Sunday, we talk about serving God faithfully. Paano ba tayo maglilingkod sa Diyos ng may katapatan? And syempre, nung May 10 ay Mother's Day, kaya pinag-usapan po natin yung Mother's Legacy of Faith. Kung paano po ipinasa kay Timothy yung pananampalataya mula po sa kanyang lola na si Luis, papunta sa kanyang nanay na si Eunice, at hanggang makarating kay Timothy. And then, nung pong pangatlong Sunday naman, pinag-usapan po natin ang tungkol sa spiritual gifts. Na ang spiritual gifts ay dapat ginagamit para palakasin ang katawan ni Kristo. To edify the body. So kaya po, kung hindi po natin ginagamit ang ating spiritual gift, ay sayang po. No? At darating ang panahon, mag-a-account po tayo dyan. No? Katulad po nung parable of the talents, di ba? No? Nag-abroad yung amo nila at iniwan sila ng pera para ipang negosyo. At ine-expect ng amo nila na itong kanyang perang iniwan sa kanila ay kikita. So kaya po, yung dalawang alipin ay ininvest nila yung kanilang pera at kumita ng doble. So kung magkano binigay sa kanila, na doble po. Yung isa natakot, binaon sa lupa, kaya pagdating ng kanilang amo, ay pinagalitan siya, pinarusahan siya. So, kaya lahat po tayo merong binigay ang Panginoon na spiritual gifts. Kaya i-discover po natin yon, gamitin natin para sa kaluwalhatian ng Panginoon at sa ikalalakas ng kanyang katawan, ang kanyang iglesia, or tayo po yung sinasabi doon na church. No? So, nung last Sunday naman, we talk about serving others with love. No? So, kapag tayo po ay naglilingkod na may pagmamahal, ay yes, nakakapagod, nakaka-drain, pero hindi po tayo basta-basta susuko o titigil. Ngayon naman po, we'll be talking about the heart of a servant. Yung po ating text kanina, mula po sa John chapter 13, ay nakita po natin ang Panginoon Hesus mismo nagbigay ng halimbawa kung papaano siya naglingkod. Ano sabi niya? Naparito siya hindi para paglingkuran, kundi upang maglingkod. Sa mundo po natin na ang sukatan ng success ay posisyon, power at kasikatan. Yan po ang standard. Yan po yung pamantayan ng success dito sa ating mundo. Kapag ikaw ay may posisyon, kapag ikaw ay mayroong influence, kapangyarihan, o ikaw ay sikat, o ikaw ay tanyag, o yung tinatawag na fame, yan po yung pamantayan ng mundo kapag sinabing success. Pero po dito, mula po sa ating talatang binasa, tinuturo po ni Jesus ang tunay na kadakilaan ay makikita sa humble service o mapagkumbabang paglilingkod. Sa John chapter 13, makita po natin si Jesus, ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, na yumuko upang hugasan ang maruruming paa ng kanyang mga alagad. Alam niyo po ba kung sinong gumagawa nito?
yung maghugas ng paa during that time. Ang gumagawa lang po nito ay yung mga pinakamababang alipin. Mga alipin po sa kanilang sambahayan ang gumagawa nito. Kapag dumating yung kanilang amo, ang gagawin ng alipin ay kukuha ng lalagyan ng tubig, huhugasan ng paa ng kanyang amo at pupunasan. Pero dito po, si Jesus ginawa ang gawaing karaniwang ginagawa lamang ng pinakamababang alipin sa bahay. Ngunit, ginawa niya ito upang ipakita na ang puso ng isang tunay na lingkod ay hindi naghahanap ng karangalan, kundi handang maglingkod sa iba. Pinapakita po dito na Jesus na ang paglilingkod ay hindi para tayo maparangalan, para tayo palakpakan, kundi pinapakita niya po rito na dapat po ay ang ating puso ay handang maglingkod sa iba. Itong ginawa ni Jesus ay hindi lang simpleng paghuhugas ng paa. Ito po ay isang larawan ng pag-ibig, larawan ng kababaang loob, at yung tinatawag na sacrificial service o sacrificial na paglilingkod. Yung paglilingkod na handang magsakripisyo. Ito pong pangyayaring ito ay naganap ilang oras bago siya ipako sa krus. Alam niya na malapit na siyang magdusa at mamatay. Ngunit, sa halip na isipin niya ang kanyang sarili, iniisip niya pa rin ang kanyang mga alagad. Kapag ang isang tao malapit na mamatay, iba, yung mga preso noon na nung meron pa tayong death penalty, kapag ang isang preso na nasa death row, binibigyan sila ng pagkakataon na humiling kung ano yung gusto nilang pagkain doon sa kanilang huling meal. No? At kapag ikaw, alam mong mamamatay ka na, halimbawa, alam mong bukas mamamatay ka na, o kaya mamayang gabi. No? Pero of course, di natin alam kung kailan yon. Pero halimbawa lang, alam mong mamamatay ka na bukas, ano kayang gagawin mo? Siyempre, siguro isipin mo na, uy, di ko pa kumpleto yung nasa bucket list ko, kailangan tapusin ko muna ito. Oh? Kailangan mag-enjoy muna ako. Kailangan magpakasaya muna ako, di pa ako nakarating ng Boracay. Kailangan mamayang gabi, pupunta ako doon. Kasi bukas mamamatay na ako. Makaswimming man lang sa Boracay bago mamatay. No? So, ganyan po ang tao. Kapag alam niyang mamamatay na siya, sarili, siyempre, of course, sarili niya ang kanyang iniisip. Pero si Jesus, sa halip isipin niya yung kanyang sariling paghihirap, inisip niya pa rin ang ibang tao. Inisip niya pa rin ang kanyang mga alagad. At sa hapunang iyon, walang gustong maghugasan ng paa. Dahil iniisip ng bawat isa kung sino sa kanila ang pinakadakila, kung sino sa kanila ang pinakamataas, kung sino sa kanila ang boss, kung sino sa kanila ang number one. Kaya ngayon magkapatid, no? Ang request nila kay Jesus, pag sila sabi na kay Jesus, pag nandun na tayo sa iyong kaharian, yung kapatid ko sa kaliwa, yung isa ay sa kanan. No? So gusto nila, yung isa ay kaliwang kamay, yung isa ay kanang kamay. No? Kaya nung marinig nung another 10 disciples, itong request ng magkapatid, naghalit yung 10 disciples. Aba, lalamangan pa tayo itong magkapatid na ito. No? So, dito, habang sila naghahapunan, walang gustong maghugasan ng paa kasi nga iniisip nila kung sino sa kanila ang pinakadakila. Lahat sila nag-iisip na ako ang mas mataas, ako ang mas magaling, ako ang mas greater sa inyong lahat. Ngunit si Jesus ang tumayo, kumuha ng tuwalya at gumawa ng gawain ng isang alipin. Pinakita niya rito na sa kaharian ng Diyos, ang tunay na leader ay handang maglingkod. The way to up is down. 3 punto po yung ating pag-uusapan sa umagang ito. Una, a servant's heart is rooted in love. Sabi diyan, having loved his own, he loved them unto the end. Ang tunay na paglilingkod ay nagsisimula sa tunay na pag-ibig. Si Jesus, hindi siya naglingkod dahil obligado siya. Hindi siya naglingkod dahil inutusan siya.
Hindi siya naglingkod dahil sinabihan siya, "Oy, Jesus, hugasan mo ang paa nila." No? Wala. Walang nag-obliga sa kanya. Naglingkod siya dahil mahal niya ang kanyang mga alagad. So, ang pinag-uhugutan nito ay love. He served out of love. Habang hinuhugasan niya yung paa ng kanyang mga alagad na mapuputik, maalikabok, ginagawa niya ito out of love. Not for anything else, not for anyone else, but he did it, he served out of love. Maraming taong kayang maglingkod kapag convenient. I'm sure lahat tayo. Kapag convenient, kayang-kaya natin yan. Gusto natin yan. Pero how about kapag inconvenient na? Ang isang taong may servant heart ay patuloy na naglilingkod at nagmamahal kahit mahirap, nakakapagod, o walang kapalit. Diba? Minsan yung tinutulungan mo, di ka malang mapasalamatan. Ginawan mo ng mga magagandang bagay, tinulungan mo, ginastusan mo pa. Tapos, niho, wala. Diba? Pero kung tayo po ay may servant heart, hindi tayo doon titingin. Ang isang taong may servant heart, naglilingkod, nagmamahal, yes, mahirap, nakakapagod. Pero, ganun po ang ginawa ni Jesus. At ganun po yung halimbawang iniwan niya sa atin. At ganun po yung gusto niyang gawin natin. Ang puso ng isang lingkod ay hindi naghahanap ng papuri, kundi ang iniisip niya ay kapakanan ng iba. Minsan, madaling magmahal kapag mabait yung taong mamahalin mo. Diba? Paano kung pasaway? Paano kung hindi ka mahal-mahal? Ang hirap magmahal. No? Madali lang po mabait yung tao sa atin, pero paano kung yung taong ito, hindi ka man lang ina-appreciate? Paano kung paulit-ulit kang sinasaktan? Dito po nasusubok ang puso ng tunay na lingkod. Si Jesus mismo naghugas ng paa ni Judas. Oh? Gaano kahirap yon? Alam mo, itong taong ito maghuhudas sa'yo, pero hinugasan pa rin ang paa. Alam mo, taong ito magkakanulo sa'yo, magtatraidor sa'yo, pinaglingkuran mo pa rin. Diba? Gaano kahirap yon? No? Si Jesus mismo naghugas ng paa ni Judas. Hindi po yon convenient. Napakahirap gawin yon. Ang taong magtataksil sa kanya, hinugasan niya ng paa. Pinakita niya na ang paglilingkod ay hindi nakabase sa pagiging karapat-dapat ng tao, kundi sa pag-ibig ng Diyos sa ating puso. Yes, maraming mga taong hindi karapat-dapat paglingkuran, pero sinasabi po dito na hindi yon ang basehan. Ang basehan po natin ay ang pag-ibig ng Diyos na inilagay niya sa ating mga puso. And out of that love, ganun po naglingkod si Jesus. He served others out of that love in His heart. Ito na lang tingnan natin para mas maintindihan natin. Yung mga nanay, araw-araw gumigising ng maaga para maghanda ng almusal, ng pagkain sa maghapon para sa kanyang pamilya. May pumapalakpak ba sa kanila? Wala. Wala naman, di ba? Si Ate Janet ba, kapag nagluto ka ng pagkain ng pamilya mo, pinapalakpakan ka ba nila Kuya Benji? Hindi naman, di ba? Minsan nga, napipintasan pa. Ano ba to? Dagat ba to? Uy, sarap ng tinola mo. Uy, sinigang yan. Sa halip appreciation, wala. Hindi na nga na-appreciate, napintasan pa yung luto, di ba? Wala namang pumapalakpak, wala namang award. Minsan hindi pa siya, madalas hindi lang minsan, hindi nga napapansin, hindi na-appreciate, di man lang mapasalamatan. Pero, patuloy silang naglilingkod dahil mahal nila ang kanilang pamilya. Di ba mga nanay? Kaya nyo ginagawa yung ginagawa ninyo, hindi man kayo pasalamatan,
minsan o madalas napipintasan pa. Oh. Ano ba yan, mami? Yung polo ko, gusot-gusot. No? Pero, patuloy niyong ginagawa, yung inyong ginagawang paglilingkod sa inyong pamilya dahil mahal nyo ang inyong pamilya. Ganyan po ang puso ng isang lingkod. Ganyan po ang isang servant heart. Nagpapatuloy dahil may pag-ibig. Kaya mga kapatid, maglingkod tayo hindi para mapansin, kundi para magmahal. Kaya tayo naglilingkod, hindi para tayo palakpakan, hindi para tayo i-appreciate. Naglilingkod tayo dahil mahal natin yung taong pinaglilingkuran natin. Patuloy tayo magmahal kahit walang kapalit. No? Tandaan po natin, yung mga ginagawa natin, hindi man tayo magantihan nung ginawa natin ng mabuti, hindi man tayo mahalin ng taong minahal natin, ang Diyos ay gagamit ng iba para ibalik yung ginawa natin para sa iba. Hindi man yung taong yun ang gumanti sa atin, ang Diyos ay gagawa ng paraan, gagawa ng way, gagamit siya ng ibang tao para ibalik sa atin. Kaya, kapag tumulong tayo, kapag nagmahal tayo, huwag tayong mag-expect ng kapalit. Kasi pag nag-expect ka ng nag-expect, sasama lang loob mo. Paano kung hindi bumalik yung ginawa mo? Hindi ka niya gantihan. Diba? Sa halip gantihan ka niya, sinaktan ka pa. Gaano kasakit yun? No? Hayaan natin ang pag-ibig ni Kristo ang maging motibo ng ating ministry o ng ating paglilingkod. Kapag ang pag-ibig ni Kristo ang nag-motivate sa atin, lahat ng pagod, lahat ng sakit, baliwala ang lahat ng yan. Dahil ang pag-ibig ni Kristo ang nag-fuel sa ating passion para patuloy tayong maglingkod. No? Pangalawa, a servant's heart walks in humility. Sabi doon sa verses 4 to 5, He laid aside His garments and began to wash the disciples' feet. Ang tunay na lingkod ay mapagpakumbaba, humble, mababang loob, mayroong humility, hindi mapagmataas. Alam ni Jesus kung sino siya? Alam niya na siya ay anak ng Diyos, alam niya na siya ay hari ng mga hari, ngunit hindi siya natakot yumuko upang maglingkod. Ang insecurity ay dahilan kung bakit maraming tao ang ayaw mag-serve. Natatakot silang bumaba ang tingin ng tao sa kanila. Ngunit ang taong secured kay Kristo ay handang yumuko para makatulong sa iba. Konting segue lang tayo. Medyo matagal na ito nangyari. One time, nagsabay umabsent yung aking maintenance saka yung aking janitor. No? Tatlo na nga lang kami sa building, sagsabay pang umabsent. So, sino lang natira? Ako. No? During that time, wala rin akong AA kasi kare-resign lang. No? So, ako na lang mag-isa natira sa building. So, sino magmamap ngayon? Magang-maga, pagdating ko sa office, nakapolo akong puti, hinubad ko. Kinuha ko yung janitor's cart at punta ko sa mga hallway, nagmap. Dumating yung alas 11, collection time ng basura. Sino magko-collect ng basura? Ako pa rin. Nung una, nag-aalangan ako kasi baka makita ako. Paano kung may makakita sa akin? No? Nagmamap ako doon sa lobby. So, nagmamap ako sa lobby, nakatalikod ako doon sa pintuan. May makakita man sa akin, hindi na ako makikilala. No? So, pero nung pagdating ko sa hallway, may nakakitang isang helper sa akin, ng isang inday doon. Oh, Sir Rafi, anong ginagawa mo? Oh, wala, umabsent yung janitor eh. No? Alam nga namang hayaan ko lang na marumi mga hallway natin. No? So, yun, sinabi pala niyo sa amo niya, nalaman ng amo niya na nagmap ako ng sahig, which is unusual para sa kanila. So, simula noon, itong amo niya, tuwing magkikita kami, lagi niyang binabanggit yun, uy, ikaw lang yung nakita kong property manager dito na nagmap ng sahig. So,
Tapos nung nag-birthday siya last time, in-invite niya ako doon sa unit niya, nag-lunch kami. Ako lang yung bisita niya sa kanyang birthday. No? Tapos nagkaroon ng opportunity na sabi ko, ma'am, pwede ba tayong ipag-pray muna bago tayo kumain? Kasi itong unit owner to may cancer. No? Kaya under medication siya ngayon. And salamat sa Panginoon dahil unti-unti ina-answer ng Panginoon yung prayer namin. No? Kasi nakikita ko may progress. No? At mukhang nag-recover na siya. No? And hopefully, through prayer ay patuloy siyang ma-heal completely. No? So, kinukwento niya yun sa mga ibang unit owners. No? Kinukwento na yun sa mga ibang empleyado. No? Itong unit owner na ito, napakasungit nito. Sa lahat ng na-assign doon, hindi siya nakasundo. No? Ako lang ang nakasundo niya. No? Merong instance doon na ayaw niya magbayad ng real property. Kasi yung real property tax ng common area, sinisingil namin sa kanila, hati-hati sila nagbabayad noon. So yung para sa kanya, ayaw niyang bayaran yung share niya. Kasi sabi niya, wala naman sinabi sa amin yan nung bumili kami nito. So, hindi siya nasingil ng mga previous. Pagdating ko doon, kasi itong building na ito, aalis, babalik lang ako doon eh. Para ako si Gary B, dumaalis, nawawala, bumabalik. So, aalis, babalik lang ako. So, nung bumalik ulit ko doon, nalaman ko, nakita ko sa record na hindi siya nagbayad ng real property tax for common area. So, ang ginawa ko, pinunta ko sa unit, kinausap ko, in-explain ko sa kanya, pinakita ko yung record. No? So, nung maliwanagan siya, nagbayad. No? Kailangan lang pala ma-explain sa kanya ng maayos para magbabayad din siya. So, ngayon, tuloy-tuloy na siyang nagbabayad. No? Dati, ayaw niya talagang magbayad. No? So, nung nakausap ko, dinaan ko lang sa konting charm. No? Malaking puntos yun. No? So, tapos, konting explain, yan. Tapos, hindi naman bola, pero nagkapalagayang loob kami sa madaling sabi. Kaya, nakuha ko yung tiwala niya. No? So, sabi rito, ang kababaang loob ay hindi kahinaan. Ito'y kalakasan na kontrolado ng pag-ibig. Alam niyo, maraming mga tao gusto maging boss. Pero kakaunti yung gustong maging servant. Gusto natin ng posisyon, pero ayaw natin ng sakripisyo. Ngunit si Jesus, kahit siya ay Panginoon, kumuha ng tuwalya. Kapag ang puso natin ay tunay na binago ng Diyos, hindi tayo mahihiyang gumawa ng kahit na simpleng paglilingkod. Merong isang successful businessman, secretly naglilinis siya ng CR do sa church. No? Tuwing madaling araw, habang wala pa mga tao do sa church, ando na siya sa church, naglilinis ng CR. Nalaman ito ng mga tao at tinanong siya kung bakit niya ginagawa yon. Gayong may pera naman siya. Businessman siya eh. Mayaman siya. Pero tuwing madaling araw, pumupunta siya sa church para maglinis ng CR. Nung tinanong siya, ganito sagot niya. Bago ako naging successful sa negosyo, sabi niya, servant muna ako ni Kristo. Sabi niya, bago ako naging matagumpay sa aking pagdinegosyo, naging lingkod muna ako ni Kristo. Mga kapatid, ang tunay na kadakilaan ay hindi nasusukat sa taas ng posisyon, kundi sa lalim ng ating pagpapakumbaba. Humility, kababaang loob. Kaya, wag nating piliin kung ano lang yung magandang ministry. Tayong mamili. Pag mga kabataan, gusto lahat nasa music ministry. Kahit sali-saliwa ang boses, gusto kumanta. Kung hindi yung para sa'yo, huwag pilitin. Di ba? Kasi yun yung laging nasa harap eh. Music ministry, laging nakikita, yun yung gusto natin.
Yun yung magagandang ministry. Gusto ko doon. No? Huwag tayong mamili. Kung saan tayo nilagay ng Diyos, diyan tayo. Maging handang tumulong kahit walang nakakakita. Kapag men and women ang naka-assign na cleaners, excited pa naman ako lagi. Pag men and women ang naka-assign. Kaso pag umaga, naglilinis na sila. O, di sa hapon, wala na kaming malinis tuloy. Excited pa naman ako. Sayang. Kaya nangyayari tuloy, yung men and women, naging women and women na lang. Kasi pag downwards, nandito na yung mga women, ayaw na lang umuwi. Naglilinis na sila bago umuwi. No? So, salamat sa mga women. Nakakalibre ako. Ano? Biglang humina yung aking pandinig, no? Eto pa, tanggalin ang pride sa puso at hayaang si Kristo ang maitaas. No? Point number 3. A servant's heart becomes an example to others. Sabi ni Jesus, I have given you an example that you should do as I have done to you. No? Pinakita ko sa inyo ang isang halimbawa na dapat yung gawin, sabi niya. Gawin ninyo ang ginawa ko sa inyo. Ito ang sabi ni Jesus sa kanyang mga disciples. Ang puso ng isang lingkod ay nagiging inspirasyon sa iba. Hindi lamang nagturo si Jesus gamit ang salita, pinakita niya ito sa pamamagitan ng gawa. Kapag nagturo si Jesus, tinuturo niya theoretically, at the same time, tinuturo niya sa actual. Sabi niya, eto, paano gawin ito? So, tuturo niya, tapos, dadaling niya sa actual, ganito gawin yan. So, merong theoretical teaching, merong actual teaching. May practical. No? So, pinakita niya yung example, paano maglingkod sa pamagitan ng kanyang ginawa. No? Mas malakas ang impluensya ng halimbawa kaysa sermon lamang. Maraming tao natututo hindi lang sa pakikinig, kundi sa pamamagitan ng kanilang nakikita. Kapag nakita ng pamilya natin yung ating kababaang loob, natututo silang mag-serve. Kapag nakita ng church ang ating faithfulness, na-encourage silang sumunod kay Kristo. Ang servant heart ay contagious, nakakahawa. Parang COVID yan, nakakahawa. Ang servant heart ay contagious. Kung may isang tunay na lingkod, nahahawa ang iba sa spirit ng paglilingkod. Kapag nakita nila, merong, wow, si kapatid, ang sipag, gagayahin ko nga siya. Idol ko na siya. Di ba? Sa isang church, merong isang matandang usher. Yung greeter sa pintuan. So kahit matanda na siya, kahit hirap na siyang maglakad, maagang dumadating sa church para maghanda ng mga upuan. Inaayos niya yung mga upuan. So, nakita siya ng isang kabataan, nakita ng youth na ito yung kanyang faithfulness at yung sa pamagitan nito, dahil sa nakita na doon sa matandang yon, na-inspire siya na mag-volunteer doon sa church. Pagkalipas na maraming taon, yung kabataan na yon, naging pastor. Nung tanungin siya kung sino yung nag-inspire sa kanya sa ministry, hindi siya nagbanggit ng sikat na preacher. Ang sinabi niya, isang matandang lingkod na tahimik na naglilingkod bawat linggo ang nag-inspire sa akin para mag-ministry. Ang simpleng paglilingkod ay maaaring magbago ng buhay ng iba. Kaya po, huwag nating maliitin yung pagwawalis-walis na yan, pagmamap dyan sa church, no? Pag-aayos ng upuan, at ano ba, mga simpleng paglilingkod na yan, ito'y maaaring magbago ng buhay ng iba. Kaya, mga kapatid, mamuhay bilang halimbawa ng kababaang loob. Dapat makita sa atin yung example ng humility. Kababaang loob. Maglingkod ng may katapatan at consistency. Dapat consistent.
Hindi weather lang. Hindi yung pag-type lang o pag-feel lang. No? Dapat consistent. Hayaan ang ating buhay na maging mensahe na nakikita ng iba. Nung gabing yon, na dapat sana si Jesus ay siya ang paglingkuran, siya pa rin ang naglingkod. Yung hari naging alipin. Ang Panginoon ay yumuko. Ang makapangyarihan ay naghugas ng paa. Pinakita niya na ang puso ng isang lingkod ay puno ng pag-ibig, nabubuhay sa kababaang loob at nagiging halimbawa sa iba. Ang Christianity ay hindi tungkol sa pagiging mataas, kundi sa pagiging handang yumuko para sa iba. Merong isang missionary doctor, dito na po ako magtatapos sa kwentong ito. Itong missionary doctor, naglingkod siya sa may hirap na komunidad sa loob ng maraming taon. Hindi siya nag-practice ng kanyang pagkadoktor sa mga lalaking ospital at mga sikat na ospital. Nagpunta siya sa mga liblib na lugar na komunidad at doon siya naglingkod sa maraming taon. Isang araw, merong batang lumapit sa kanya at nagsabi, "Bakit po ninyo ginagawa ito kahit mahirap at wala kayong malaking sweldo?" Ngumiti yung doktor missionary at kanya sinabi, "Nung nakita kong si Jesus ay namatay para sa akin, naisip ko, wala nang mas mababang paglilingkod kaysa sa krus. Kung nagawa niya iyon para sa akin, bakit hindi ako maglilingkod para sa iba?" Mga kapatid, ang krus ang pinakamataas na larawan ng servant heart. At bilang mga tagasunod ni Kristo, tayo rin ay tinatawag hindi lang upang sumamba, hindi lang para magsimba tuwing linggo, kundi upang maglingkod. Ang tanong, may puso ba tayong na tunay na lingkod? Handa kaya tayong magmahal kahit mahirap? Magpakumbaba kahit na walang recognition, appreciation, walang pumapalakpak sa'yo? Handa kaya tayong maglingkod kahit walang kapalit? Ang mundo ay naghahanap ng mga boss. Ngunit ang Diyos ay naghahanap ng malingkod. Kung ang mundo ay naghahanap ng mga boss, ang hinahanap ng Diyos ay mga tunay na lingkod. Tayo po ay manalangin. Aming mapagmahal na Ama sa langit, maraming salamat po sa iyong banal na salita na nagpapaalala sa amin tungkol sa puso ng isang tunay na lingkod. Salamat dahil ipinakita ni Jesus ang pinakamagandang halimbawa ng kababaang loob, pag-ibig at paglilingkod. Panginoon, patawarin po kami sa mga pagkakataong mas inuuna namin ang aming sarili kaysa ang paglilingkod. Alisin niyo po ang pride, pagmamataas at pagiging makasarili sa aming puso. Hubugin mo po kami upang maging mga lingkod na may pusong mapagmahal at handang magpakumbaba. Tulungan mo kaming magmahal tulad ni Kristo, maglingkod na may katapatan at maging pagpapala sa aming pamilya, sa aming simbahan at sa aming komunidad. Nawa ay makita ng mga tao si Jesus sa pamamagitan ng aming buhay at paglilingkod. Panginoon, palakasin mo po ang bawat ministry worker, church leader, volunteer at bawat membro na tapat na naglilingkod kahit walang nakakakita. Paalalahanan po sila na ang kanilang pagpapagal ay hindi nawawala ng kabuluhan sa iyo. Dalangin po namin na ang aming simbahan ay maging tahanan ng mga lingkod na puno ng biyaya, pagkakaisa at pag-ibig. Gamitin mo po kami upang maipakita ang iyong kabutihan sa mundong nangangailangan ng pag-asa. At ngayon, Panginoon, samahan po kami mamaya sa aming pag-uwi. Ingatan po ang bawat pamilya, pagkaloob po ng kalakasan ng mga mahihina, kagalingan ng may mga karamdaman at kapayapaan ng bawat puso. Nawa ang pag-ibig ni Kristo ang siyang patuloy na maghari sa aming buhay araw-araw. Ito ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa
Sabi nga, ang tunay na lingkod ng Panginoon ay handang magsakripisyo, magpakumbaba at sumunod sa Panginoon. Ngayon naman po, dadako na tayo sa ating offering. Tunay ngang napakabuti ng Panginoon sa ating buhay at bilang tugon sa kanyang kabutihan at katapatan, ngayon naman po, pagbibigay ng ating tithes and offerings. Sabi nga sa salita ng ating Panginoon sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, God loves a cheerful giver. Kaya ngayong oras na ito, let us give with grateful and joyful hearts na pangungunahan ni Vanessa Asas. Yan, dadako na po tayo sa ating pagbibigay. Sabi nga po sa verse na binasa ni Jenny Rose sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Kaya nararapat pong magbigay tayo sa Panginoon ng may kagalakan, hindi napipilitan lamang. Kaya maaari na po tayong tumayo at pumunta sa harapan at ibigay ang inyong mga ikapo. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen. So we're going to sing a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me, okay? Will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Amen. Tayo po ay manalangin, dakilang Diyos, salamat po sa araw na ito. Sa iyong pagpapala, Panginoon, sa bawat isa, sa iyong presensya, sa iyong mga salita, Panginoon, na aming napakinggan. Salamat sa lahat ng iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa, Lord God. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig na aming nararanasan at ang pagpapala, Panginoon. Buong puso namin inaalay sa iyo ang aming mga handog at ikapo, Panginoon, na ito ay bilang pasasalamat sa iyong kabutihan sa amin, Lord. Naway gamitin mo ito upang maipalaganap ang iyong salita at makatulong sa aming mga kapwa. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang mga nagbigay at nagmamahal sa iyo, Panginoon. Ganon din sa mga hindi nakapagbigay, Lord God. Ikaw nga po ang mag-bless sa kanilang buhay na bigyan mo sila ng income, Lord God, na sa susunod ay sila ay makapagbigay na, Panginoon. Maraming salamat po. Nawa nga samahan mo kami hanggang sa aming pagtatapos ng aming pananambahan. Ikaw lamang po ang mapapurihan at madakilaan sa pangalan mo. In Jesus' name, Amen. Praise God! Narito po ang ating mahalagang announcement sa ating church family. Ang mga nanguna po ngayon sa ating MC, Call to Worship, announcements, yours truly po, at sa ating offeratory, si Vanessa Asas. Next, prayer meeting, praying and doing God's will every Wednesday at 8 p.m. Nung nakaraang pong Wednesday, ang venue po ay kina Ate Jenny Taton. Ating Youth Connect every Sunday after service. At ang ating Children's Sunday School every Sunday at 3 p.m. At sa atin pong May sponsors, mamaya po si Jasper Taton. Dawn Watch every Saturday at 5:30 a.m. CELD AMP District Assembly na theme Making Life Count na makikita sa scripture sa Ephesians 5:15-17. At ito ay gaganapin sa June 12. At ang time po ay 8 a.m. to 12 noon. At ang venue po ay sa Alliance Christian Center, Sunrise. At ang ating speaker po ay si DMS Reverend Noel Erese. At ang registration po ay 100 pesos. Para naman po sa ating Southeastern Luzon District Alliance Women Philippines na prayer journey, na ang ating speaker po ay si Pastora Harry Ideng at ang The Power of Prayer. Ito po ay gaganapin next week, June 6, Saturday at 8 a.m. to 11 a.m. Ang venue po ay sa Fishport Christian Alliance Church.
At ang registration fee po ay 100 pesos at potluck po by church. Ito po, next week na rin po ito, picnic fellowship ng Youth and Young Pro. Bring your own food sa darating na June 7, 2026 at ang place po ay sa Bridgetown at 3 p.m. Tapos yan. Tapos na. Maraming salamat po. Sa atin naman pong closing remarks. Maraming salamat po sa inyong pagdalo ngayong araw. Naway dalhin natin hindi lamang ang mensahe sa ating isip, kundi isabuhay natin ito araw-araw. Remember, as a servant heart is a reflection of Christ's heart. Ngayon naman po, tinatawagan ko si Pastor Rafi Malang para sa ating closing prayer and benediction. Tayo po'y manalangin. Aming dakilang Diyos na mapagmahal na Ama, maraming salamat po sa inyong presensya sa aming kalagitnaan sa araw na ito. Salamat po sa iyong salita na nagpapaalala sa amin tungkol sa puso ng isang tunay na lingkod. Tunay nga si Jesus ang aming pinakadakilang halimbawa ng pag-ibig, kababaang loob at paglilingkod. Panginoon, dalangin namin na ang lahat ng katotohanan ng aming narinig ay hindi lamang manatili sa aming puso o sa aming isip, kundi makita ito sa aming puso at maging sa aming pamumuhay araw-araw. Turuan mo kami magmahal ng tapat, maglingkod na may kababaang loob at maging handang tumulong kahit walang kapalit o pagkilala. Pagpalain mo ang bawat pamilya na kinakatawan dito. Ingatan mo po kami sa aming pag-uwi. Pagkaloob mo po ng kalakasan ang nahihina kagalingan sa may karamdaman at kapayapaan sa mga nababagabag at pag-asa sa mga pinanghihinaan ng loob. Patuloy pagpalain ang aming simbahan upang maging ilaw sa komunidad at tahanan ng mga lingkod na may pusong katulad ni Kristo. At ngayon mga kapatid, tanggapin natin ang pagpapala ng Panginoon. Now the Lord Jesus Christ, who came not to be served but to serve, fill your hearts with love, humility, and grace. May the Lord bless you and keep you. May His face shine upon you and be gracious unto you. May He give you peace, strength, and joy as you serve Him each day. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God bless you all.